Magkaigsunan, matag karon ug unya makadawat kami og inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang isyu na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po o iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan ingon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa tibok kalibutan. Ang atong Anis Media Ministry, Cagayan City, makigkaubang kaninyong pipila ka mga gutlo alang sa atong divine service. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan o bugto nga Diyos nga nagbuhat sa tibok o universo. Salamat ng imong gipadala ang imong anak nga dito sa Kalbaryo sa Cross nagahuga sa among mga sala ug kami na matarong dili pinaagi sa among binuhatan apan pinaagi sa kamatayon ng Hesus. O balang Espiritu ikaw mukunsad kanamo sa tibok-nawong sayuta aron among masabtan kining tagna ni Manalad Daniel gikan sa Dios ang among pag-ihap o pagtuon sa 2,300 ka mga tuig nga tagna. Itugot o Diyos nga kini among masabtan sa sinsilyo nga pamaagi. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Hesus manuluwas. Amen. Mga kaigsunan, usa na kipinasahi na atong presentation karon sumpay gihapon sa Daniel Wisdom to the Wise. Ato ning kuhaon ang ingnon nato pinaka core sa libro ni Manalag na Daniel. Daniel 8. Prophetic 2,300 evenings and mornings. Igsoon na ako'y sugyot. Di yun ninyo makuha ang atong pagtulunan karon kung sa cellphone ra ninyo tanawa. Kaya mga numbers mangud gagmay. So kung naamoy TV nga inyong makita, inyo nang itanaw sa TV. O maghangyo ko ninyo mga kaigsunan, pwede ba karon lang nga Sabado maghangyo ko? Pwede ba karon nga Sabado? O kung pananglit di maging pwede pagkahapon na lang. O kamo ang magplano. Nga ang tibok iglesia makakita ninyo kung naamoy mga TV da sa inyong iglesia, inyo ning tanawon kay aron nga masabtan gyud sa mga kaigsunan kay ako ning gisinsilyo gyud kayo. Gisulayan ako kutob sa mahimo nako akong gisinsilyo. Gani kini nga presentation bag-o kini nako nga mga diagram kay masabtan gyud ni adtong pinakayano nga membro sa iglesia. Daghang salamat mga kaigsunan. Okay? Ang atong teksto mabasa kini sa Daniel 8:13 nga ang duha ka mga balaan nag-inistoryahay ang ikatulo si Daniel. Ug unya nangutana ang usa ka balaan. Hangtod kano sa aman ang may tungod sa pananaw ni ining maong continual or daily ministry nga ang kalapasan nga kini may tungod sa sanktuaryo nga pagayatakan sa dautan nga mga tao. Ang tubag igsoon hangtod kano sa nagingon dinhi hangtod sa 2,300 ka mga gabi og adlaw. Nahinumdumin ninyo ang gabi ug adlaw, kwintada ka na sa Book of Genesis nga nag-una ang gabi dahil adlaw usa ka adlaw. Nan ang sanktuaryo ipabalik sa iyang kahimtang. Ganahan ko ani nga translation. Then the sanctuary shall be restored to its rightful state. Insakto yun na. Ang Daniel 8:13-14, mauni ang ilang istorya mga kaigsunan. Sa duha ka mga balaan, o gisultian si Daniel. O kini igsoon ang Daniel 8:13-14, nagingon ang mga theologian
Mao kini ang peak or focus of the entire book. Mao kini ang pinaka-tumong sa maong libro sa Daniel, mga kaigsunan. Ang tibok nga libro sa Daniel naa diha ang pinaka-focus, mga kaigsunan. Busa, niining maong tagna sa Daniel 8:13-14 na importante nga mga words igsoon. One is sanctuary. Two is evening and morning. Busa, mga kaigsunan, ang 2,300 ka mga tuig nagahisgot kini may tungod sa sanctuaryo. Si Gabriel gisultihan si Daniel nga kinahanglan imo ning pamalandungon kaya ang pagpasiguli sa sanctuaryo alang kanusa end of time. Ang pagpasiguli sa sanctuaryo adto kini sa katapusan nga kapanahonan. Mga kaigsunan, nag-ingon ang usa ka theologian nga si Duncan. The prophet understand that it involves a question of the end of time. Nasabtan ni Daniel nga katong pangutana hangtod kanusa ang tubag ni ana didto na sa katapusan nga kapanahonan. May tungod sa 2,300 ka mga gabi o buntag, mga kaigsunan, dili ni siya mahitabo nga ang interpretation is 1,150 days. Sama sa nagtuong nga ang gamay na sungay mo sa Antiochus Epiphanes. So ilang gipaom nga 1,150 days. So ang mga Jewish scholars nga nag-translate gikan sa Hebrew paingon sa Greek, ang ilang interpretation igsoon sa 2,300 evening and morning equals 2,300 days. Busa, nag-iwan din yung mga kaigsuunan ang numeros 13-14, 14-34, nga may tungod stagna ang usa ka adlaw equivalent sa usa ka tuig. Imo ka na usang mabasa sa Ezekiel 4:6. Nan karon, naana ang 2,300 ka mga tuig. Apag kanon sa man magsugod. Mao na yung problema. Apag tungod mga kaigsunan, kay Daniel 8 nga pananahon, tuaman ang explanation ni Gabriel, mga kaigsunan, sa Daniel 9, so konektado ang Kapitulo 8 ug 9. Mahinungdan igsoon nga sa Daniel 9:25 na ang starting point. Diha ta magsugod, kanus ang magsugod. Atong tanawon Daniel 9:25. Hibaloi ug sabta nga kung maabot na ang sugo sa pagpasiguli o pagtukod sa Jerusalem, ang Misaya, ang prinsipe, etc. Akong giputol mo teksto. Nagpasabot, mga kaigsunan, nga ang starting point sa 2,300 days, diha magsugod, mga kaigsunan, kung adunay ni decree na tukuron ang wall o ang temple sa Jerusalem. Kaya background mo, nga ang Mahudiyo na bihag, gidalas Babylonia. Giguba ni Nebuchadnezzar ang templo. Sa diha nga napildi ang Babylonia o ang Bipuli, ang Medo-Persia, mga kaigsunan, si Cyrus gipapauli ang mga Israelhanon. O sa pagpauli, mga kaigsunan, adunay decree sa bag-ong hari sa Medo-Persia nga tukuron pag-usab ang wall o ang templo. Ug unya, mga kaigsunan, aduna na po'y laing mga panahon nga naa diha na naapil sa 2,300 ka mga tuig. Adunay 7 ka semana, adunay 62 ka semana, nga diin pagatukoron ang mga Jerusalem bisan sa magubuton nga panahon. Daniel 9:25. Nagpasabot, mga kaigsunan, nga ang 2,300 ka mga gabi o mga buntag, magsugod ang ihap kung may sugo na nga tukuron ang wall o ang templo sa Jerusalem. Ug ato may pala, mga kaigsunan, atong subayon kanus aman ang decree sa bagong hari sa Medo-Persia
nga tukuron pag-usab sa mga Hudiyo ang Jerusalem ug templo. Ani ang mga kaigsoon. Sumala sa atong research sa introduction sa Book of Ezra, nagingon dinhi nga ang ikaduha nga grupo nga may pauli ngadto sa Jerusalem didto sa tuig 457 BC. Nga niining 457 BC, second batch sa mga Hudiyo nga may pauli ngadto sa Jerusalem gikan sa Babylonia, mao ang pagdekree mga kaigsuonan nga tukurong pag-usab. 457 BC. Si Hari Artaxerxes mga kaigsuonan mo'y nagsugo nga tukurong pag-usab ang Jerusalem, ang wall. Kano sa 457 BC. Sa karon igsoon, nanata ang 2,300 days na nata starting point. 457 BC mong decree. Okay. Sunod. Og ang 70 ka semana gitagana alang sa mga Hebrehanon, sa mga Hudiyo. Sa ato pa, gihatag sa Dios ang lugway nga panahon aron sila maghinulsol. 70 weeks are determined for your people and for Holy City to finish the transgression. Iyon ang Ginoo na 70 ka semana. Akong ihatag kaninyo. Ngaunta kamong mga ako mga katawhan, mag-usab na kamo. Karon, nanay, 70 weeks. Ayaw mo kalimot. Pag-convert na to, nini pa mo sa adlaw tuig, kanunay times 7. Nga naman, kada semana, 7 ka adlaw. So, 60 man ka semana ang gihatag sa mga Hebrehanon nga maghinulsol, times 7 equals 490 years ang gihatag sa Israel. Grabe kataas ang pailob sa Ginoo. 490 years gihatag sa mga Hebrehanon, mga Hudiyo, nga maghinulsol gid mo. 70 weeks, 490 years. Nana, ha? Gigahin ka na para sa mga Hudiyo. So, out of 2,300 years, ang 490 years, gigahin para sa mga Hudiyo. So, atong i-minus. 2,300 years minus nagihatag sa mga Hudiyo nga allowance, 490 years equals 1,810 years. Nagpasabutig son nga kung ang 2,300 years kuhaan sa 490 years nga gigahin sa mga Hudiyo na i-balance nga atong pangitaunon nga pila 1,810 years. Okay. So nana, ang 490 years para sa mga Hudiyo. Dayon, aron matiwas ang 2,300 years na i-balance nga 1,810 years. Asa ko ang 1,300 years mo. 2,300 years nga tagna, i-minus ang allocation sa mga Hudiyo, 490 years, ang atong pangitaon na po ang 1,810 years. Kay kung dugangan na to ang 490, dugangan na to sa 1,810 years, may balo na to kanus amatapos ang 2,300 years. O sa igsoon, unsa man ang mga paghitabo. Within that period, meaning 490 years, nagigahin para sa mga Hudiyo. Unsa may nahitabo, mga kaigsoon. Unsa nahitabo na ay 7 ka semana. Naay 62 ka semana nga mga paghitabo. Okay? 7 ka semana times 7 equals 49 years. So, igsoon, kung atong tanahon, ani 457 BC nga mo'y pagsugod sa atong kwitada. I-minus nato ang 49 years nga gitagna equals 408. Igsoon nga anong mangyod nga pag-decree sa 457 nga tukuron ang Jerusalem na human magyud pagtukod ang wall sa Jerusalem o ang templo sa year 408 BC. Ingon ni ana igsoon katakdo ang mao nga tagna. Kita mo na? Ang 49 years dahil nga 7 weeks
nga gihisgutan sa tagna igsoon mo'y pagkatapos pagtukod pag-reconstruct sa Jerusalem Wall o sa Templo 400 BC. Asa na to ko ha? 457 starting minus 49 years equals 400. Mo'y pagkahuman igsoon sa pagtukod sa maunga syudad. Okay, so naada po na niya. Humanang 7 weeks. Mato na po tag 62 weeks. Oh? There shall be 7 weeks and 62 weeks. Okay. Sa Daniel 9:25 first part. Atong tanaw na po ang 62 weeks. 62 weeks times 7 equals 434 years. Unsaon man na to? Na gikan sa 49 years, na po yung 434 years, mga kaigsunan. Ano na to na? 49 years plus 434 years equals 483 years. So, gikan dire, paingon nga to, 483 years. Unya kay 490 man, napay balance igsoon. Napay balance. Ha? Napay balance. Okay. Ano na po nato na pagkita na? 490 para sa mga Hudiyo, kung ano to, ang 483 years, gikan dire, paingon nga rin, na balance 7 na lang katuig ang balance igsoon. Mahuma na ang 490 years. Na-balance igsoon. Atong pangitaon ng balance. Kung sa manitabo. Okay. O nagingon din pagkatapos sa 62 kasimana, pagadihugon ang Mesiyas. Unsa man ang punong pagadihugon, mga kaigsunan. Sige no Isus gidihog sa balaang Espiritu. Niadtong gibautismuhan siya sa suba sa Jordan. Okay. Kanus aman gibautismuhan si Isus, mga kaigsunan. Sumala sa history atong sumayon. Now, sa di patamaad to sa bautismo ni Isus, atong kwitaw kay BC manation before Christ. So, gikan sa 408 na may pagkamang pagtukod, pila man katuig matapos ang BC nga moabot sa BC 1. By the way, gusto na kong ipabalo sa uban ha, nga BC igsoon before Christ, ang kwintadas tuig kanunay nga paubos. 407, 406, 405, 404, ingon na. So, pila man ni katuig gikan sa pagkahuman sa pagtukod, paingon sa 1 BC. Kaya lisod na ito ng kwintahon o gidritso na itong idi. Ani igsoon ang kwintada. 408 minus 1 equals 407. Nagpasabot nga gikan sa pagkahuman sa Jerusalem, mudagan og 470 ka mga tuig. Mahuman ang tuig na before Christ. Tibanin na ninyo na, ha? Okay. Ano yan? Kwintahon na po na to. 62 weeks, mautong 434 years, minus 407 katong BC, 407 na katuig ang kulang, equals 27. Unsay na tabo sa tuig 27, mga kaisan. Idi na niya, idi na siya. Idi na. Unsay na tabo sa tuig 27. Unsay gingon? Ang Mesiyas pagadihugon. Igsoon, tuig 27 AD, gibautismohan si Jesus. He was anointed. Grabe igsoon kay sakto gyud ang tagdang. Okay. Karon igsoon, kita na nato ha? Okay, sunod. Og unya, adunay usa ka semana nga idugang. Gikan sa pagbautismo ni Jesus, dunay additional nga 1 week. Sumala sa Daniel 9:27. 1 week. 1 times 7 equals 7 years. So kanang 1 week, 7 years na. Gikan sa pagbautismo ni Jesus sa tuig 27, mudugang ta og 7 ka tuig. Unsa man nitabo? Unsa man nitabo? Niya. 27, may pagbautismo ni Jesus, idugang nato ang pakapin nga 7 ka tuig equals unsa man 34. Something happened in 34 AD. Igsoon,
ang 490 years nga galokit sa mga Hudyo matapos sa tuig 34 AD. Ato tanawon mga kaigsoon. Okay. Bautismo ni Hesus 27. Onya, nag-ingon na po nga kadtong 1 week, 7 years, tungaon to. Tunga. Sa diya nga matunga, mahunong na ang paghalad sa mga sinunog. Kung mahunong na ang paghalad sa sinunog na ay dakong kahulugan na. Aniya, igsoon. I-divide man niya, half of the week he shall be put an end to sacrifice and offering. Now, hinumdumin ninyo, ha? Katong tanang mga halad nga sinunog, ang meaning adto, kamatayon to ni Hesus. Mahunong lang to kung mamatay si Hesus, hunong na ang halad nga sinunog. Igsoon. Atong tungaon kaya half of the week. So, 7 years divided by 2 equals 3.5 or 4. Mathematical, kana igsoon, equals 4 na kana siya. 3.5. Something happened. Something happened, mga kaigsoon. So, ang katunga sa usa ka semana, 7 ka tuig equals 3.5. Ang laing katunga is 3.5. Equals 7 na siya. Unsay na hitabo diha sa tunga-tunga. Ang halad, unsaon? Pagapahunungon. Igsuon nga anong mangyod. Nga si Hesus namatay man sa tuig 31. Tanaw ra, 27 pagbautismo ni Hesus, dugangan sa katunga ni ining usa ka semana equals 3.31 igsoon. Ngano man nga si Hesus namatay man gyud sa tuig 31 AD nga nag-ingon pagapahunungon ang halad nga sinunog sa tunga-tunga sa semana. Igsoon pamalandungan ninyo unsa ka very specific ang ungtag na. So naapay tay balance igsoon. Kulangan pa ta? Okay, unsa may tabo? Okay, diha igsoon. 34 AD. So karon igsoon ang katapusan sa 490 years gikan sa 457 nga gialokit sa mga Hudyo nga manghinulsol natapos sa tuig 34 AD. Unsa may nahitabo sa 34 AD? Ano yung mga kaigsoon? Ako malikaw na 49 years plus 434 years plus 7 years equals 490 years nga ang katapusan 34 AD. Natapos ang maong allocation ng mga katuigan gatag sa mga Hudyo nga maghinulsol sa tuig 34 AD. Unsa man ito igsoon? Mga kaigsoonan, pagkaisakto kaya. Buhat City, 54 pa yung 60. Sa tuig 34 AD, gibato si Esteban o ang mga Hudyo nagingon, di may mudawat sa inyong Mesiyas. Muingon mo nga kami paningon sa dugo, dire ang dugo namo ipaningil. Total rejection sa mga Hudyo. Pagpatay kang Stephen, kanong sa nito po? 34 AD. Mga kaigsunan. Ha? By the way, muatras tagyote, kaya doon ay akong nalimtan, wala akong emphasize. Okay. Sa 31 AD, mga kaigsunan, okay, tunga-tunga sa simana, namatay si Hesus. Pagkamatay ni Hesus na unsa man, nahunong ang halad nga sinunog. Kanus ang nahunong halad na sinunog, tunga-tunga sa 7 ka tuig ug ang tunga-tunga 31 AD. Mga kaigsunan, grabe yun, ka-specific yun. Wala. Modili ng mga Hudyo, 34 AD. So, kaya na mga kaigsunan, natapos na ang allocation sa Ginoo sa 480 years. So, karon ang balance sa atong pangitaon, 1,810 years, mga kaigsunan. Muna na ang balance. Ang 2,300 years, i-minus na nato ang 490 years nga gi-allocate sa mga Hudyo. Pila balance? 1,810 years. Busy na dire, idi na diha. Okay? Natapos naman yun diha sa 34 AD. So, ang atong pangitaon ng igsoon mo na ni. So, 34 AD, muplas na ta, ha? Muplas na ta.
Nganong plus man? After Christ na. Ang balance atong idugang kay gikan sa pagbatok ang Esteban nga natapos ang 490 years nga modili na gyud sila sa mensahe sa kaluwasan pinaagi ni Hesus. Gikan sa 34 AD nga mao'y pagkahuman sa 490 years, idugang nato ang balance nga 1,810 years equals 1844. Ang 2,300 years nagsugod sa 457 BC matapos igsoon sa 1844. So niya na mga kaigsonan. Naana ang 1844. Naana ang 1844. Okay. Asa na ito ha? Pagbatok ang Esteban, natapos ang 490 years. Idugang na ito ang balance ng 1,810 years equals 1844. Unsa man hitabo. Then, the sanctuary shall be restored to its rightful state. Mapasiguli na ang gipasapalahan nga ministry sa sanctuaryo, mga kaigsunan. Kanus aman ipasiguli. 1844 nga mo'y pagkahuman sa 2,300 years. Something happened, mga kaigsunan. Unsa may naitabo sa 1844? Ha? Cleansing of the sanctuary is the day of atonement. Munang gingon, then the sanctuary shall be restored to its rightful state. Diri sa yuta, mga kaigsunan, ang sanctuary pagahinluan sa Day of Atonement. Nga ang serbisyo dito buhata sa most holy place. So sa Leviticus 16, cleansing of the sanctuary, gitawag ka na igsoon Day of Atonement. Mubalik ta sanctuaryo sa yuta. O kini mga kaigsunan, bulahaton kini sa Day of Atonement sa most holy place ni kinsa? High priest, mga kaigsunan. High priest mo'y maghinlo seremonya. Di na kumuha sa seremonya kay mataas ang ato presentation. Okay. O ang Day of Atonement diri sa yuta, mga kaigsunan, nga mo ang serbisyo sa labing balaan nga dapit. Nga ang nagbuhat ang high priest, mga kaigsunan, gitawag ka na sa mga Hudiyo, Yom Kippur or Day of Judgment. Igsoon ang Day of Atonement is Day of Judgment. Nga naman, tungkol kay nagingon ang Leviticus 23:29, sa panahon sa Day of Atonement, kung naay tao nga dili maghinulsol, pagapat yun, shall be cut off. Isalibay siya ngadto sa nasod sa mga hintil. In other words, patay siya. Ako balik ko na, sa yuta ang sanktuaryo, ang serbisyo sa labing balaan nga dapit, nga gitawag Day of Atonement, sa mga Hudiyo, gitawag ka ng Yom Kippur, Day of Judgment. Nga nung Day of Judgment, kay ang Leviticus 23:29, bisag kinsa nga dili magsakit siyang kagulihon, dili maghinulsol, shall be cut off. That is judgment, mga kaigsunan. Karon igsoon, ayaw mo kalimot. Ang sanktuaryo sa yuta, landong sa sanktuaryo sa langit. Ayaw gyud mo kalimot. Hebrehanon 8:9. Ang sanktuaryo sa yuta, unsa man, landong sa sanktuaryo sa langit. Please, hinumduminan nyo na. Mga sanktuaryo sa yuta, nabahin sa duha ka apartment. Holy place. Most holy place. Enumerate ko lang na. Halad nga sinunog, hugasan ang kamot, ug tiil, dayon, musulod sa balaan nga dapit, tinapay nga walig papatubo, lamisa, dayon kini lamparahan nga pito, dayon kini altar sa insenso, dayon kini kurtina, dayon pagsulod sa labing balaan nga dapit, lingkuranan sa kaluoy, naang napulo ka sugo. Naang napulo ka sugo niya. Okay. So, holy place, most holy place. Ang mo serbisyo diri, priest. Ang mo serbisyo diri sa holy place, high priest. Okay, so, yeah. Tungod kay kini, sanktuaryo sa yuta, landong maday sa langit, muadto ta sa langit, kay dunay sanktuaryo dito. Pagsaka ni Hesus, mga kaigsunan,
Sa 31 AD, wala na makita ang one. Sa 31 AD mo, ipagsaka ng Jesus gikan sa pagkabanaw. Paingo sa 1844, mga kaigsunan. Ang bulahaton sa labing balaan nga dapit. Kay simbolo naman landong naman gibuhat ni Jesus sa santuaryo sa langit. Unsa may ang gibuhat? Intercession. Nagpataliwala siya. Mediator siya. Muna ang gihilabtan sa gamay nga sungay ang pagka-intercessor sa Ginoo nga mopasaylo sa sala gikuha sa gamay nga sungay siya na mopasaylo. Akong balikon, ha? Landong ramani sa langit na sanktuaryo, doon na may langit nun nga sanktuaryo, nan pagsaka ng Ginoo ang iyang gibuhat. What is holy place is first priestly ministry of Jesus. Akong balikon. Unsa ang simbolo sa holy place, mao kana ang unang bulahaton sa pagkasaserdote ni Ginoo. Unsa man ang unang bulahaton ni Ginoo didto sa langit no nga sanktuaryo, pagpataliwala, intercession. Kano sa 31 AD pagsaka ng Ginoo. Paingon sa 1844. Now karon. Pagka 1844 nga mao ang katapusan sa 2,300 days nga ibalik ipasiguli ang sanktuaryo, ani ang netabo mga kaigsunan. Unsa ang kahulugan sa most holy place nga maong Day of Atonement, maong gibuhat ni Jesus. What is most holy place is second priestly ministry. What is holy place is first priestly ministry nga maong intercession. What is most holy place is second priestly ministry of Jesus. What is the second priestly ministry of Jesus? Nagpadayon ng intercession pagpataliwala. But, in 1844, gisugdan ang Day of Atonement nga mao na kini ang pre-Advent judgment. Cleansing of the sanctuary. To put the sanctuary in a rightful state. Kaya nga naman, gilabdan sa gamay nga sungay ang pagkasaserdote ni Jesus. Sa 1844, pre-Advent judgment. Giukay ng mga libro igsoon, giukay ng mga libro, mga record. Kung kano sa mga man, patakabalo. So 1844, nagsugod ang pre-Advent judgment, unward hangtod karon. Kung human mga kaigsunan, mabalik na nga itong Ginoo. Tanaw igsoon, o sige nga sa Hebrew 4:14. Si Ginoo Jesus mo atong high priest. Si Ginoo Jesus mo atong high priest sa heavenly sanctuary. Nga unsa ang kahulugan sa holy place nga mao intercession gibuhat ni Jesus. Si Ginoo Jesus mo ang high priest. Nga kung unsa ang kahulugan sa most holy place nga mao Day of Atonement gibuhat ni Jesus. Ang pre-Advent judgment. Igsoon, nag-ingon ang atong Ginoo, pinaagi kang Apostol Juan, mga anak ko, nagsulat ako nining mga butana, aron kamo unta dili makasala. Apan kung kamo makasala mangyod, adunay tigpataliwala diha sa mahal og ni Jesucristo nga taro. Ngano man nga naghangyo nga di mo makasala, apan kung makasala, so pwede na di ay. Igsoon, mushare ko sa gamay na akong nebulon sa Greek. Mga anak ko, nagsulat ako nini aron kamo dili makasala. Kada igsoon sa Greek nga sala is linear. Sa ato pa kadang linear igsoon, sala Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Habitual ni mo sala. Nagingon ng Ginoo, ayaw na. Ayaw nagbuhata ang linyar. Pero kay di bang yun malikayan kay mga tao man kita nga mga dunot na, corrupted na. Apan kung kamo makasala, igsoon, pungtilyar. Kung kamo makasala, nihunong pagpakasala. Katong imong sala nga imong gihunungan, mao to ang mapasaylo sa advocate nga si Jesus.
Apa ka ng sala. Ni mong linyar, nga way paghunong sa amon ng pagkasalon, di ba na ni mo hunungon? Ha? Apa kung nakasala ka, dahil wala na ni mo buhata pungtilyar, period ba? Pungtilyar. Nan ka na, dunay advocate mga kaigsunan. Iksoon, mo kini ang atong pamalandungon. Nakaroon si Jesus ni atong 1844, nagsugod ang Dio Batonement, giukab na ang libro, Pre-Advent Judgment. So sa langit nung nga buluhaton, ang Dio Batonement, gitawag ka ng Pre-Advent Judgment o sa una ginatawag Investigative Judgment. Ang atong pamalandungon mo, kung ang atong ngalan, maunay pag-aukbon, ready ba ta matubang sa pagbalik sa atong Ginoo? Ang Diyos magapalay ka nato. Manginaot ko, ngayon ni hatagan ang importansya. Please, kamo nga na TV, please ipakita ni sa mga kaigsonan. Para sa ako igsoon nga ikasinatian. This is the most simplified presentation sa 2,300 years. Magapo kita sa pagtapos. Gamhanan nga Diyos nga naka sa mga langit. Salamat nga imong gihatag ang pagpasidaan pinagi kaman na Daniel. Ang 2,300 ka mga tuig. Karon among nasabtan nga 490 ka mga tuig gigahin nimo aron sa Israel. Nga imong pinili nga mga katawan. Apan sila na dumili sa pagdawat kanimo. O karon among nibaloan nga katapusan sa 2,300 ka mga tuig. Natapos sa 1844 nga maoy imong pagsugod sa Dio Batonement, cleansing of the sanctuary, pinaagi sa pag-ukab sa mga libro sa binuhatan. O Diyos, nag-ampo kami. Nga kung ang among mga pangalan, mao na imong pag-aukbon. O Diyos, ang imong pagpataliwala, mao lamang ang among paglaom. Kaya ang among mga binuhatan, dili gyud kami takos sa kaluwasan. Apat salamat ni Jesus, nga siya mo'y tigpataliwala. Salamat nga kami magkabaton og kaluwasan sa ngalan ni Jesus maluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan, sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano. Ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.